Jesus, Yeshua, salvation. Emmanuel, God with us. He is born as the King of the Jews. He is a governor, the Nazarene. As the bridegroom, he is meek, lowly. He is the one of whom the Father says, "My beloved, in whom my soul is well pleased." The Son of the living God, Jesus, The Christ, the rock. The builder. the prophet of Nazareth. He is betrayed. Mocked, crucified. The Holy One of God. My brother, The carpenter, and his life is a ransom. he is the Son of the Blessed. The Son. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah.
Isang pagpapalaing umaga na naman po sa ating lahat. God is good. And all the time, Amen. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon at hindi po yan nagbabago. Ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, nasa gitna man po tayo ng krisis na ito, ang kadakilaan, ang kabutihan, ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin ay tunay ngang hindi nagmamaliw magpakailanman. Amen! Okay po, sama-sama po natin buksan ang ating mga Bible. Sa awit 105. At sama-sama po natin basahin at namnamin ang verse na to. Okay? Awit 105. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon at isang katunayan niya na yung pagbibigay niya sa atin ng kanyang nag-iisang bugtong na anak upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? At hindi lang po yun, talagang sinusustain niya po tayo at pinoprovide po lahat ng ating mga pangangailangan. Ilang linggo na po tayo naka-quarantine pero nagkulang ba ang Panginoon sa inyo? Hindi. Dahil kailanman, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Amen po ba? Sa lawak po ng kanyang pag-ibig sa atin. At panghawakan po natin yung kanyang promise na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Ayan, kaya ngayong umaga po, bago po tayo tuluyang magpatuloy, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Let us pray. Our dear God, our Heavenly Father, tunay nga pong napakabuti niyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na muli ay talagang sama-sama kami makakapanambahan sa iyo, God. Hindi po nahadlangan ng quarantine na ito, Lord, upang ikaw ay aming papurihan ng talagang taos sa aming mga puso, Lord, na ikaw ay aming pasalamatan, Lord, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming Panginoon. Kaya, Lord, nawa po, Lord, talagang makita niyo, Lord, matanggapin niyo, Lord, buhat sa aming mga puso, ang tunay na pagpupuri, Lord, para sa iyo lamang, Panginoon, because you are worthy, O God. Kaya, Panginoon, lahat ng aming mga gagawin sa umagang ito, Lord, ay para sa iyo lamang, Panginoon, para sa iyong kadakilaan, O God. To you be all the glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? So kung gayon, simulan na po natin. Tayo po umawit ng may pasasalamat. At let us declare na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti
Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen! Papuri po para sa ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, nawa po ay alay po natin itong awit ng pagsamba na nagmumula po sa ating mga puso. For our God deserve the highest praise. Sa'yo lamang.
magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Tayo po'y manalangin. O Lord, our God, our Heavenly Father, tunay nga, Lord, Panginoon, na ang kabutihan mo ay magpawalang hanggan, O God. Maraming salamat, O God, sa katotohanan ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, though we are not worthy, O God, hindi namin deserve, Panginoon, ang ganitong pag-ibig, O God. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami, Lord, at patuloy mong ibinubuhos, Lord, by your grace, Panginoon, ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil yung pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi kayang sukatin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa patuloy na nangyayari, Lord, sa aming bansa, Panginoon, sa aming paligid ay hindi mo kami iniiwan, O God, at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Lord, nawa po ay maging visible sa amin, Panginoon. Talagang makita namin, Lord, ang iyong pagkilos, O God, at huwag puro reklamo, Panginoon. Lord, nawa po ay, Panginoon, talagang ikaw ang magpuno, Panginoon, ng emptiness sa puso ng bawat isa, O God. Ikaw ang magpuno, Panginoon, ng kapayapaan, O God, ng kaligayahan, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw lamang at wala ng iba at talagang makakapagbigay nito sa amin, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin pasasalamatan because you are worthy, O God. At sa mensahe mo, Lord, sa umagang ito, nawa po ay talagang tumimo sa aming mga puso at patuloy na madakila ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Sa iyo po namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng parangal, because you are worthy, O God. To be all the glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning po, a blessed church. Sa ating scripture reading, kunin niyo po yung inyong mga Bible at buksan po ninyo sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. So again, we'll be reading from 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Babasahin ko po ito sa Tagalog sa Magandang Balita, Biblia. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya.
ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan, sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, sinasamba ka po namin sa araw na ito. Kami po ay nagpapasakop, Lord, sa nais mo na kami ay manambahan, na kami, Panginoon, Lord, ay makinig sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila, Lord God, ng samut-saring mga negatibong pangyayari sa aming buhay, kami po ay nakakapagpatuloy, Panginoon, sa aming pagpapakita, Lord God, ng pagmamahal sa iyo, Lord. At lahat ng ito ay hindi maitutumba sa pagmamahal na mayroon ka sa amin. We thank you for your provision. We thank you for your goodness, for your faithfulness, Lord. And at this point, Lord, kami po ay nananahan, Panginoon, sa katotohanan na nais mong mangusap sa iyong mga anak. Kami po ay makikinig. Bigyan niyo po kami ng kakayahan na maunawaan at mapakinggan ng lubos ang nais mong sabihin sa amin, at ikaw po ay malugod sa aming pakikinig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag po nakakaranas tayo ng mga national or global crisis, hindi pwedeng maisantabi yung topic tungkol sa last days. Malamang narinig nyo na po ng maraming beses yan. Tumutukoy po ito sa mga huling kaganapan sa daigdig. And this topic includes the return of Christ, the day of judgment, and the signs of the times. Tinitingnan natin ang mga masasamang kaganapan na ito tulad ng wars, famines, earthquakes bilang mga clues na talagang malapit na dumating si Jesus Christ. Today, we will talk about the most evident signs pointing to the last days. Ito po ay mga babala na binanggit ni Pablo sa isang batang pastor na nagngangalang Timoteo. Ang pamagat po ng sermon natin today ay In the Last Days from 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Last Sunday, napag-usapan po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. At sa kanyang muling pagkabuhay at pagbalik sa langit, nagsibol po ang isang napakahalagang pangako. Ang sabi niya po, babalik siya. Nag-iwan si Jesus ng mahahalagang ebidensya sa libingan tungkol sa pangakong ito. Makikita po natin sa John 20, verses 6 to 7. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Ngayon, bakit may nakatiklop na tela? It appears that Jesus left a folded napkin for two reasons. Number one, it is a proof that his body was not stolen. Sa kabila ng matinding kapangyarihan ng Roman Empire noong mga panahong iyon, hindi nila nagawang pasubalian ang katotohanan na si Jesus ay talagang nabuhay. And the easiest argument was, hindi siya nabuhay, kundi may nagnakaw lang ng kanyang bangkay. Yun ang sinasabi nila. Pero wala naman pong magnanakaw na hindi nagmamadali, hindi po ba? Lahat ng magnanakaw nagmamadali. Anong klaseng magnanakaw ang maglalaan ng panahon para magtiklop pa ng tela? So that's number one. And the second reason why he left it is because it is a proof that he is coming back. The folded napkin points to a basic Jewish table etiquette. Karaniwan noon sa isang nakakaangat na pamilya ang pagkakaroon ng mga servants. Matapos kumain ang pamilyang kanilang pinaglilingkuran, nakaantabay lang sila sa tabi at tinitingnan ang mga table napkins. Kapag nakita nila na kinuha yon ng kumakain at ipinahid sa kanyang bibig at sa kanyang mga daliri at ibinalumbon sa ibabaw ng table, senyales ito na pwede nang simulan ang pagliligpit ng hapag. Pero kung ititiklop ng kumakain ang tela bago siya umalis sa hapag, senyales ito na siya'y babalik pa. Jesus is coming back. Regardless if we die soon or still alive when it happens, all of us will witness that special event. And since Jesus is coming back, ano naman po kaya ang mga senyales na maaari nating makita tungkol dito?
The Apostle Paul listed down basic clues that are more evident than wars or calamities, for we see it every day in our lives. Palagian po nating nakikita sa araw-araw. To clarify, nagsimula po ang last days nang magsimula ang ministry ni Jesus at magpapatuloy ito hanggang sa kanyang pagbalik. Kaya po sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 2, ito po ang makikita natin. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So nakita po natin, ginamit po yung salitang mga huling araw or last days. Last days, ang tawag natin dito dahil ito ang huling yugto na inilaan ng Diyos upang bigyang kaganapan ang plano niya sa sangkatauhan. We are living in the final moments of history. Paul began by saying, in the last days, there will be very difficult times. What made it very difficult are not natural calamities, but people's characteristics and principles. First, Paul warned us against false love. Iyon po yung makikita natin sa verses 2 to 5. Hindi po bababa sa 18 characteristics ang inilista ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy, though he could have enumerated more. Binigyang diin ni Paul ang tinatawag nating pag-ibig o love. Kapag inisip mo, ano namang masama sa love? But this kind of love is contrary to what the Bible promotes. Paul pertains to false love as one of the signs in the last days. Ang sabi niya kay Timothy, people will be lovers of themselves. They will be lovers of money, lovers of pleasures rather than God. Kapag hindi sa Diyos nakatuon ang pagmamahal natin, siguradong hahanap po tayo ng ibang pwedeng mahalin. And without God in the picture, we will be craving for earthly pleasures and treasures that are only temporal. Kapag ibinigay natin ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa ating mga sarili, we will become boastful and proud, scoffing at God. Magiging mayabang po tayo, arugante, at nililibak ang Diyos. We become our own gods. These signs also invade families. Children became disobedient to their parents and ungrateful. At hindi lang po sa loob ng mga tahanan makikita ang mga senyales na ito, kundi maging sa lipunan. Ang sabi sa verse 2, they will consider nothing sacred. Walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Maging sa sitwasyon po natin ngayon, iginugugol ng marami ang panahon upang tiyakin na hindi sila magugutom. Pero hindi alintana ang gutom nilang mga kaluluwa. They have no appetite for spiritual things. They ignore the Bible and they neglect prayer. Ang sabi pa ni Paul, they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. That's what we see in verse 3. Tinutukoy po dito ang mga taong walang ibang pinahahalagahan kundi ang kanilang mga sarili. They have no appetite for godly relationships. Ang sabi pa sa verse 3, they will be cruel and hate what is good. Hindi po lingid sa inyo na namumuhay tayo sa isang panahon na legal na ang ilan sa mga pagkakasala. Some governments approved the killing of babies. They redefined the concept of marriage. And they support gambling activities, promoting love for money. May mga bagong tawag na rin po tayo sa kasalanan. Instead of calling it sin, we now call it addiction, dependency, mental disorder, chemical imbalance, an obsession, a phobia, a disease, a misspoken word, or a mistake.
Ito rin po ang panahon kung kailan na imbento ang iba't ibang pangungutya sa mga taong naninindigan sa katuruan ng Biblia. They're being called bigot, judgmental, legalistic, and many more. People hate corrections. Ang sabi pa ni Paul, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Hindi na masyadong pinapahalagahan ang relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. And also in verse 5 sabi, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Ito po yung mga nagkukunwaring mga Christians, pero hindi naman talaga totoong nagsuko ng kanilang buhay kay Jesus. They look like Christians on the outside, but deep down, they deny the truth of Christ. Meron pong isang simpleng ebidensya kung isang tao ay nagsuko ng buhay sa Diyos. Sabi sa Matthew 16:24, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. This is coming from the mouth of Jesus. Sa mga huling araw, yayakapin ng mga tao ang konsepto ng pag-ibig na tumataliwas sa itinuturo ng Biblia. As Jesus taught and demonstrated, ang ibig po talagang sabihin ng true love ay selflessness. Ang pangalawang warning po ni Paul ay patungkol sa mga false religious systems. We see this in verse 6 to 7. Sa verses 6 to 7, inilarawan po ni Paul ang mga babaeng naging biktima ng mga panlilinlang. Now, just to clarify, hindi nito sinisingle out ang lahat ng mga babae sa buong mundo bilang mga uto-uto o mangmang. Hindi niya naman ibig sabihin na lahat ng babae ay ganon. It's not what Paul meant. Sa panahon ni Paul, hindi pantay ang pagbibigay ng pribilehiyo ng lipunan sa mga babae at saka lalaki, lalo na po sa larangan ng edukasyon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng babae ay nakakapag-aral. Consequently, many women during that time were uneducated. At dahil po dito, sila ang mga paboritong biktimahin ng mga mapagsamantalang mga tagapagturo. These false teachers capitalize on the fact that these women are, sabi ni Paul, burdened with the guilt of sin. Ibig sabihin, itong mga babaeng ito, nagigilty na sa kanilang mga ginagawang kasalanan. I think Paul was pertaining here to the prostitutes in particular. Pero, kahit nagigilty sila, wala naman silang kakayahan na talikdan ang kanilang mga ginagawa. Ang sabi ni Paul, bagamat they're guilty with sin, they're also controlled by various desires. And because of this, they are being introduced to a false religious system and teachings. These false religious leaders take advantage of the problems people have and promise them quick and easy solutions. At kapag nakuha na ang kanilang loyalty, nautunan nila ang mga babaeng ito, kasabay na rin ang unti-unting pananamantala sa kanilang mga pera at saka serbisyo. Ang sabi ni Paul, such women are forever following new teachings, but they are never able to understand the truth. That's what we see in verse 7. Paano nga naman nilang mauunawaan ang katotohanan kung ang mga itinuturo naman sa kanila ng mga false religious leaders ay palagi namang mali at punong-puno ng kasinungalingan? This leads us to the third warning of Paul to Timothy against false teachers, verses 8 to 9. Sa Exodus chapter 7 to 9, nakarecord po ang pasiklaban sa pagitan ni Moises at ng mga magicians doon sa Egypt. And tradition tells us that these magicians were Jannes and Jambres. May kakaibang estilo nga lang po itong sina Jannes at Jambres. Kinalaban nila si Moises sa pamamagitan ng panggagaya. Nang maging ahas po ang tungkod ni Aaron, inihagis din po nila yung mga tungkod nila, at itong mga tungkod na ito eventually naging ahas din. Nang gawin naman ni Moises na dugo yung tubig, ganun din ang ginawa ng mga magicians na ito. So nagagaya nila lahat. Nang palabasin ni Moises yung mga palaka, ang ginawa ni Jannes at ni Jambres, dinoble pa nila.
Ang hindi lang nila nagaya ay ang paglabas ng mga lamok o kuto. Hindi natin alam specifically, pero sa English ang tawag lice. We see this in Exodus chapter 8 verses 16 to 17. Ganito pa rin po ang paraan ng kaaway upang makapandin lang kahit sa ating modernong panahon. The devil uses people who can perform the same things that true ministers of God faithfully do. Ang sabi ni Paul, yet they have depraved minds and a counterfeit faith. So they use the same title, they teach, they preach, they do ministry tasks under the intent of deceiving God's people with their sugar-coated teachings, hoping na someday mauto nila at makuha nila ang mga ari-arian, kasikatan, serbisyo at kahit ano pa. And they speak about the things that are pleasant to the ears of these people who love themselves rather than God. And Paul also specified it in the next chapter. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. May pangako ang Diyos sa mga mapagsamantalang religious teachers na ito. Ang sabi niya, but they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize what fools they are, just as with Jannes and Jambres. That's what we see in verse 9. So in the last days, the evil of these false teachers will be exposed to everyone. Paul warned us against false love, false religious systems, and false teachers. These are signs of the times. Pero maging sa time po ni na Paul and Timothy, nag-e-exist na po ang mga ito. Pero naniniwala ako na mas maigting ito sa ating kasalukuyang panahon. Nakikita mo rin ba ang mga senyalis na ito sa iyong paligid? Nakikita mo rin ba ang epekto ng mga senyales na ito sa iyong sarili? These things make the last days extremely difficult. And this will be a typical scenario before Jesus comes. Kaya ang sabi po sa atin sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. The Apostle Paul warned us to turn away. May we all take this warning so seriously. Let's be very discerning and be safe. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, we thank you for this opportunity, Lord, of reflecting from your word. Truly, Lord God, this is not our world. We do not belong in this world. We are aliens, Lord God, sa mundong ito. And darating po ang pagkakataon na kami po'y uuwi sa aming totoong tahanan na iyong inihanda, Panginoon, para sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami ng mamuhay patuloy sa mundong ito, nang naaayon po, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Set us apart continually, Lord, at patuloy kang malugod sa aming mga pag-uugali, sa aming mga pamumuhay, sa aming mga kaparaanan, Panginoon, pakikitungo sa ibang tao. Lord, protect our faith, protect our principles, protect our morals, and more importantly, Lord, please protect our relationship with you. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang ligasan. At kayo na lang pagpapatawad mong daan sa hubad na kasalanan niya.
sa panahon ng iyong pagmamahal. Sakit naman ng nagsalaksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nanlalamig, palabal kang tamlay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos man dumating sa aking daraanan, mga ngamba dahil ikaw ay nariyan. Sakit naman ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdaan ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo itong balapal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nanlalamig, palabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawan, nanlalamig, palabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig. Minsan man sa init ng kalinga Itaas po ninyo ang inyong mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.